Magandang Umaga, Filipinas. Good morning from Canada. I'm Thomas I. Likeness, reporting from our Eagle News studio in the Western Canadian province of Alberta. I'm in the city of Edmonton, bringing you news from across the country. Now, I know many of you either have a relative in Canada or know somebody that's emigrated here. We'll keep you up to date with what's happening in their new home. Now, we've got a bit of a time difference here, about 14 hours as a matter of fact. You see, it's still yesterday. It's still Sunday here, 5 o'clock in the afternoon, just about dinner time. Getting a little bit hungry here, but anyway, we'll be here with you for the next 15 minutes. Oh, have you all got your morning coffee yet? Okay, take a minute to get that, and I'll just give you a little bit of background here about my country. We're large in area, but relatively small in population. You see, we span 5 different time zones. Takes about 10 hours to fly from Victoria, British Columbia on the west coast to St. John's, Newfoundland, way over on the east coast. That's about a 10-hour flight. Population-wise, well, there's about 38 million of us. We're about a tenth of the size of the United States when it comes to population. Oh, this is what it looked like when I went out this morning. Just have a look at your screen here. You see that? A little bit of snow coming down. And it's April. I thought it was spring. You see, in central Alberta here where I live, we had temperatures around -6 degrees this morning, light snow falling. Elsewhere in the country, they were quite a bit better off, mostly sunny temperatures, and they were in the 10 to 12 degree mark. So kind of like, I guess, Baguio in the wintertime. A warm day in the wintertime in Baguio. I don't know. 10 to 12 degrees anyway in the rest of the country. Well, let's check the news for today. COVID-19 still dominating our headlines. The federal government has put the money in the bank for its emergency aid program for workers and businesses. It's a holiday weekend here, but lawmakers spent part of that weekend in Parliament dealing with the legislation they needed to pass so that they had the money for the payouts. Hundreds of thousands of people have lost their jobs because of the pandemic. Many of them have already started receiving the allowance of $2,000 a month. They'll get that for the next 4 months, unless, of course, they go back to work. As well, those who had to isolate or care for someone who's infected are also receiving help. Now, businesses are eligible for wage subsidies if they can rehire some of their workers. And there are also low-interest loans for businesses as well. Let's look at what's happening around the country. The most heavily infected province is in Quebec. They have more than 12,000 cases. 328 people, sadly, have died from the infection. Now in Montreal, 31 people in just one nursing home succumbed to the virus. Premier Francois Legault says the situation looks like a lot of major negligence. The police and coroner's office are investigating that nursing home. Apparently, residents in the home were not given meals. They'd been left unattended with full diapers and soiled beds. It was just a terrible, terrible situation. As a result, more than 40 private nursing homes will be visited by the public health authorities. Inspectors want to see just how they're handling the coronavirus outbreak and make sure that everything is up to standard so they don't have another situation like this. We move over one province now to Ontario. 401 new cases have been reported in the last 24 hours. More than 7,000 people are infected, 274 deaths, and 261 people in intensive care. And that's a critical number, that intensive care number, the number of people in hospitals. That's what public health authorities, the epidemiologists really look at. Who's in the hospital and are they seriously ill? Because this gives them an idea of just the depth of the pandemic. Well, just how are people in Ontario handling this? The province is pretty much in a state of lockdown, but people can get out and around for a walk. And despite this lockdown, this Ontario resident, her name is Alison Orens. She lives in the Niagara Falls area.
She actually went down to the falls. That's one of the country's most popular tourist destinations. We'll have a look at it as we listen to Orens telling us it's strange to see this area is virtually deserted. There's nobody around. Well, in this particular area, if we didn't have a lockdown, if we weren't in a state of emergency, this area would just be flooded with tourists everywhere. People taking pictures, their families. We'd have people around here having picnics. The hotels would be booming with people as well. Our casino especially. Our casino, I've never seen the casino shut down, and now both casinos are completely closed. Our sense says what's bothering her, what's really affecting her, and I'm sure many others, is she just doesn't know what's going to happen. She says the future is what's unsettling for her. There's too many uncertainties and no answers, and there's no time, there's no length or span to let us know how long this is going to go on for. That's the scary part. I think that's what's scaring me the most. Day weekend, Prime Minister Justin Trudeau talked about that. He spoke about those feelings, and he says, don't keep it in. If you just feel overwhelmed, we'll soon have more to say about how you can access resources that can help. If you're in crisis, reach out, lean on each other, and know that we will get through this together. You know, I think that advice could apply worldwide because clearly we cannot do this alone. You know, although we must practice the social distancing and we can't visit in person now. I can't go see my sister or my brother. We live all in the same city, but we just don't visit each other's homes now. But we cannot become hermits. We can't hide ourselves away. Like the Prime Minister says, no matter where you are, reach out. Let those feelings out. Talk to somebody about it, because the loneliness is almost as bad as the infection. We move now to the province of Alberta, where I live. Our province is sending medical supplies to 3 other provinces to help them fight the COVID-19 pandemic. The equipment's going to British Columbia, and Ontario and Quebec. Now, we talked about Ontario and Quebec. BC as well has been hard hit by this infection. The equipment includes personal protective equipment and ventilators. Our premier, his name is Jason Kenney, says Alberta has extra supplies, and giving them to other provinces is just the right thing to do. But I, for one, as an Albertan and as a Canadian, could not in conscience watch us stockpile massive amounts of surplus equipment while we see many of our fellow Canadians in some provinces within days of running out of some of these supplies. We are all in this together. And let me refer back to how I began by talking about the golden rule: do unto others as you would have them do unto you. Kenney says the province will send N95 masks, procedural masks, some gloves, goggles, and ventilators to these provinces. And again, he stresses that we have enough here to take care of our needs. Our province right now has reported about 1,600 cases, and we've sadly had 40 deaths. Alberta's also matching donations to charities to help out in the pandemic, charities that are helping out in the pandemic. The province will provide up to $2 million in matching donations. So if somebody gives $1, the province will give $1 to match that. Now, charities have been hard hit because of the number of people out of work. They're just not getting the donations they used to. Many food banks reporting that their cupboards are bare. Other charities say donations have dried up. They can't continue their programs. They can't continue to help out people, whether it be people needing shelter or whatever their needs are. They simply don't have the funds to do it. So it's good to see, again, the Alberta government stepping up and saying, we're going to help out too. Let's move over to British Columbia on the West Coast. The number of people hospitalized there seems to be leveling off. Now, this is a sign that the pandemic may be close to being under control in that region. And if that trend continues, some restrictions may be eased. But
Don't get too anxious about this because life will still be far from normal. We can't let all the restrictions go at once because then you're going to get into that second wave. You're going to have a second lockdown, and that second lockdown is going to be worse on the economy. The one thing about Canadian public health authorities, they seem to be following the science, not the politics. Yes, there is pressure to let's open up the economy, let's get people back to work. But on the other hand, we're warned by epidemiologists, don't let that happen too soon, because if this virus isn't under control, and of course, we don't have a treatment yet, we don't have a vaccine yet, and if it isn't under control, we end up with a second wave, a second lockdown, and your economy is going to be worse off. Anyway, BC, 1,445 cases of COVID-19, 58 deaths. We go over to the other side of the country, the 4 Atlantic provinces. Remember I told you they're 10 hours away? Those 4 provinces report about 800 cases, but only 5 deaths. Manitoba and Saskatchewan each have less than 300 cases each. The far north, the 3 northern territories, report a total of 13 cases. The country as a whole, the latest numbers, about 24,000 cases of COVID-19 across Canada, total of 674 deaths. Some personal observations now. I get out and about a little bit because I work in an essential industry, so I travel around my city quite a bit. Generally, people are practicing social distancing. I see a lot of people staying home. You know, this has been a holiday weekend. I think it is worldwide pretty much. But on this holiday weekend, I didn't notice anybody hosting get-togethers with family or friends. I look up and down my street. There's no additional cars. There's no relatives, no friends coming over, no potlucks, no karaoke, no big celebration. If they're celebrating, they're doing it at home. They're doing it virtually, video conferencing. I mean, that's a one thing. If this would have happened 25 years ago, truly we would have been isolated. But we've got this marvelous technology now. So although we're physically apart, we can still be together. I did the weekly shopping this Saturday. We go shopping once a week. Lining up at the supermarket, people kept their distance. We're 6 feet apart. Nobody's cutting in the line either in front of you. Only a few ignored the suggestion that just one person per household go into the store. I noticed one family with grown children and mom and dad there. They all pile into the store, just having a good time. That kind of goes against the suggestion that we should isolate ourselves, that we should practice social distance. You don't need the whole gang there to pick up the groceries. I guess some people just don't get it or think the advice doesn't apply to them. The interesting thing, though, is stores are telling people leave their reusable bags and baskets at home. And instead, they're just not charging for the plastic grocery bags. They just give them to you free. I guess the environmentalists may not be too happy over that, but they don't want people bringing in anything that might be contaminated. Store shelves have fewer items on them, but they're not sold out of everything. I haven't noticed people leaving the store with the carts piled high with the items that they're hoarding. No, people are kind of getting into it, being a little more responsible. So what's our lifestyle doing for this? I got to get out of here in about 60 seconds. I like to think of this as an opportunity to embrace what's really important. You know, things like our health, our families, what we believe. Take the time now to consider what's important, what has real meaning. Sadly, in a prosperous country like Canada, we've let that prosperity get in the way of what's important. In the meantime, I wish you all good health. Take care of others and take care of yourselves. Stay home, stay safe, and stay tuned to Eagle News for accurate and balanced coverage of the COVID-19 pandemic. In Edmonton, Canada, Thomas I. Likeness, Eagle News. We live in interesting times.
This program is co-presented by Kubert Industries Incorporated, Electromechanical Trading and Services, The Cooling Expert, Vita Herbs Philippines Green Coffee, Masarap, Mabango at Healthy Pa. Cadred Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. DN Steel. EMAC, UPVC Roof Corporation. Ein sonniger Tag heute hier in Berlin vor dem Bundestag. Ich bin Irene Juliet Arzadon und möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte mit euch zu teilen. An alle Menschen da draußen. In dieser Zeit lasst uns nicht vergessen, den Menschen zu danken, die ihr Leben für uns opfern. Sei es die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, in den Altenheimen sowie in den Arztpraxen, aber auch an die Menschen, die im Lebensmittelhandel sich befinden. Die Kassierer. Manchmal reicht es aus, um ihnen ein freundliches Lächeln zu geben. Denn die Menschen, die heute am Arbeiten sind, weil sie nicht so wie einige von uns zu Hause bleiben können, die sollten wir wertschätzen. Ihnen sollten wir unseren Dank ausrichten. Darum lasst uns noch mehr zusammenhalten. Sie wertschätzen. Na Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga, ngayon ay Lunes, Abril 13, 2020. Sa ulo ng ating mga balita. Bagong classification system para sa COVID-19 cases nilinaw ng DOH. OCD inatasang pangunahan ang contact tracing ng mga suspected at probable case ng COVID-19. Panibagong pagpapalawig sa enhanced community quarantine, fake news ayon sa IATF. Mga empleyado ng Philippine Statistics Authority, BPOs at OFWs kasama na sa exemptions sa ECQ. Senador Juan Miguel Zubiri nagnegatibo na sa COVID-19. At sa balitang pulis, mataas na porsyento ng paggaling ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa South Korea, gumaling na. Ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Ben Bernaldez. Ipinaliwanag ng Department of Health ang inilabas na bagong classification system para sa COVID-19 cases. Ang DOH virtual presser, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ilalim ng bagong classification, maaari nang mabigyan ng atensyon ang mga probable cases habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang COVID-19 test. Dahil na-formalize na po natin ang ating case management system o kung paano natin bibigyan ng atensyon ang ating mga pasyente sa ilalim ng bagong classification, maaari na po nating bigyan ng atensyon ng ating mga doktor ang mga probable cases kahit wala pa po silang confirmation o habang inaantay pa lamang ang resulta ng kanilang COVID test. Sa bagong classification, dahil sa paglawak ng definition ng probable case, masusunod na at magbibigay na ang doktor ng gamot pang-COVID sa isang probable case kung ito ay kinakailangan base sa kanyang professional and medical assessment. May sasakayos din anya ang proseso ng paglilibing at cremation dahil hindi na kailangan hintayin ng crematorium ang positive COVID-19 result bago tanggapin ang pumanaw. Ayon kay Vergere, sa ilalim ng bagong classification, itinuturing ng COVID suspect ang sinumang may influenza-like symptoms tulad ng lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan kung siya ay nakatira o kaya ay nanggaling sa isang lugar na may local transmission. COVID suspect din ang sinumang may sintomas at nagkaroon ng close contact sa isang confirmed
o probable COVID case sa loob ng window period na 2 araw bago lumabas ang sintomas hanggang siya ay magnegatibo sa COVID test. Suspect din maituturing ang mga may edad 60 at pataas, mga mayroong maseselan o high risk na pagbubuntis, may ibang sakit tulad ng alta presyon o diabetes, o healthcare workers kung mayroon silang lagnat, ubo o nakakaranas ng hirap sa paghinga. Gayun din ang mga nagkakaroon ng biglaang karamdaman sa baga na hindi matukoy ang dahilan at nagpapakita ng malubhang sintomas kaya't nangangailangan na dalhin siya sa ospital. Probable COVID case naman kung hindi tiyak o inconclusive ang resulta ng COVID testing o kaya ay kung nagpositibo subalit ang test ay ginawa sa isang laboratorio na hindi certified ng DOH o ang ginamit na test ay rapid antibody test. Confirmed case naman kung nagpositibo sa RT-PCR test na isinagawa sa isang laboratoryong certified ng DOH. Umaasa si Health Secretary Francisco Duque III na makakakuha na sila ng sapat na datos bukas o sa Martes para makita kung naging epektibo ang enhanced community quarantine sa bansa. Kaugnay nito ng layuning mapabagal ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 o ang tinatawag na flattening the curve. Sinabi ng kalihim na dito na rin nila ibinabatay ang mga rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpapalawig o pagtanggal o pagpapaikli sa ECQ. Binigyan diin ni Secretary Duque na katuwang nila sa pagsusuri sa sitwasyon ang mga dalubhasa mula sa iba't iba ring ahensya ng pamahalaan. Umunoy order na itigil na ang pagbibilang ng COVID-19 related deaths sa mga pagamutan, pinabulaanan ng DOH. Pinabulaanan ng Department of Health ang mga kumakalat na balita ukol sa di umano'y order na itigil na ang pagbibilang ng COVID-19 related deaths sa mga pagamutan. Ayon kay Yusek Maria Rosario Berhere, walang inilabas na gayong order ang kagawaran. Nais po naming ipahatid na wala pong inilabas na order ang kagawaran ng kalusugan na nagsasabing itigil ang pagbibilang ng anumang kaso ng pagkakamatay. Sinabi ni Berhere na kinausap na ni DOH Secretary Francisco Duque III ang taong nag-post ng balita sa social media at pinaimbestigahan kung paano at saan nagsimula ang nabanggit na balita. Anya, binisita na rin ni Duque kanina ang pagamutan na di umano'y nakatanggap ng order upang malaman kung anong mga hakbang ang ginawa upang ma-address ang mga concerns nito. Nagkaroon rin ng video conference at lahat ng hepe ng mga ospital sa Metro Manila para pag-usapan ang bagay na ito. Nilinaw naman ang Task Force COVID Shield na ang pinapayagang mamili sa Balintawak Market na matatagpuan sa Quezon City ay ang wholesale o pakyawang pamimili. Ito ay matapos dumagsa ang mga mamimili sa nasabing palengke noong Sabado kung saan hindi na nasunod ang social distancing. Ayon kay Task Force COVID Shield Commander at PNP Deputy Chief for Operation Lieutenant General Guillermo Eliazar, ang naturang direktiba ay batay na rin sa napag-usapan at napagpasyahan ng Quezon City LGU. Hindi na anya papayagang magbenta sa Balintawak Market ang mga maliliit na tindero o mga nagre-retail at sa halip ay ihahatid na ng QC-LGU ang mga ito sa mga barangay para doon magbenta. Tiniyak din ni Eliazar na patuloy na babantayan ng pulisya hindi lamang ang Balintawak Market, kundi maging ang iba pang malalaking pamilihan sa Metro Manila para matiyak na nasusunod ang social distancing. Maayos na ang kondisyon ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos magpositibo sa unang coronavirus disease 2019 o COVID-19 test nito. Ayon sa Facebook post ng senador, natanggap na niya ang pinakamasayang balita na kanyang hinihintay at ito nga ay nagnegatibo na siya sa kanilang ikalawang COVID-19 test. Dahil dito nagpasalamat sa Diyos si Zubiri para sa paggaling mula sa naturang karamdaman. Si Zubiri ang ikalawang senador na nakarecover mula sa COVID-19. Mandatory public disclosure ng personal information ukol sa COVID-19 cases ipatutupad.
Pinagtibay na ng Interagency Task Force ang patakaran na public disclosure ng mga personal na impormasyon ukol sa COVID-19 cases upang makatulong sa contact tracing efforts ng pamahalaan. Sinabi ni IATF spokesperson Carlo Nograles na mandatory o required na ang paglalahad ng personal na impormasyon pagdating sa COVID-19 cases. Anya, kabilang ito sa mga pinagtibay na polisiya na nakapaloob sa IATF Resolution No. 22. Kaugnay nito, inanunsyo ni Nograles na pangungunahan na ng Office of Civil Defense o OCD ang contact tracing efforts ng pamahalaan. Nataasan na ng ITF ang OCD na magkaroon ng data sharing agreement sa Department of Health alinsunod sa Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act upang ito ay maisakatuparan. Umakyat sa bilang na 4,648 ang bilang ng kaso ng COVID sa Pilipinas. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, kahapon 220 ang napaulat na panibagong kaso ng virus sa bansa. Samantala, 40 pasyente ang gumaling sa COVID-19 kung kaya't ang total recoveries ng sakit sa bansa ay nasa 197 na. 50 pasyente naman ang nasawi bunsod ng COVID-19. Kaugnay nito, umabot na sa 297 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Pinag-aaralan ngayon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o IATF ang pagpapatupad ng mas mahigpit na social distancing guidelines sa mga pampublikong pamilihan sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Kasunod ito ng napabalitang kawalan ng social distancing sa muling pagbubukas ng Balintawak Public Market sa Quezon City. Ayon kay IATF spokesperson Carlo Nograles, kabilang sa mga pag-aaralan ang pagpapatupad ng one exit, one entry policy sa mga palengke at pagdideploy ng joint social distancing teams na binubuo ng AFP at PNP members. Anya, sa kaso ng Balintawak Market ay napagkasunduang buksan muna ito para sa wholesalers, subalit hindi muna sa retail buyers. Susunod, panibagong extension ng ECQ fake news ayon sa IATF. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa Umaga. Agila Balita. Tinawag na fake news ni IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles ang kumakalat na balitang posibleng palawigin muli ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ayon kay Nograles, hindi nila napag-uusapan sa IATF meetings ang panibagong extension sa ECQ. Sa sandaling matapos na ito sa April 30. Kaugnay nito, hinikayat ni Nograles ang publiko na maging mapanuri sa mga maling impormasyong ipinakakalat lalo na sa social media. Hindi po totoo yan. Wala pong fake news naman po yan. So, kung may nagpapakalat man nito, hindi po namin pinag-uusapan yung extension ng lockdown ng after April 30. Hindi po yan totoo. Na nakapag-desisyon na rin ang IATF na i-extend natin o kung ano-ano man dyan, hindi po yan totoo. Dapat mapagkalooban ng one-time financial assistance ang Provincial Local Government Units o PLGUs.
Ito ang iminungkahi ni Senator Bongo matapos i-anunsyo ng national government na magbibigay ito ng one-time bayanihan financial assistance sa mga lungsod at munisipalidad katumbas ng kanilang 1-month internal revenue allotment. Ayon sa rekomendasyon ng Senador, ang halaga na ipagkakaloob ay katumbas ng 1 kalahati ng buwanang ira ng probinsya. Ito ay upang epekto nilang matugunan ang dagdag na pangangailangan ng kanilang mga residente sa gitan ng COVID-19 health emergency. Higit na mahalagaan niya na matiyak ng PLGUs ang kahandaan ng kani-kanilang provincial hospitals para tugunan ang COVID-19 health emergency. Marami sa mga patients natin ay sa provincial hospital po unang dinadala. It is the PLGUs that pay for the operations of this hospital. Ang apela ay kasunod ng pagkakaaproba sa rekomendasyon ni GO na magpalabas ng one-time bayanihan financial assistance sa mga lungsod at munisipalidad. Ang halaga ng ayuda sa bawat lungsod o munisipalidad ay katumbas ng 1 buwang ira. Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance pinagtibay sa lungsod ng Santiago, Isabela. May report si Eagle News correspondent Kimwel Cruz. Tuluyan nang ipinasa ng panlunsod na konseho ng Santiago sa lalawigan ng Isabela ang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance upang maprotektahan ang kalagayan ng mga frontliners sa naturang lungsod. Sa pinagtibay na City Ordinance No. 10 City Council -045, layunin ng ordinansa na maprotektahan at mapangalagaan ng mga karapatan at kapakanan hindi lamang ng mga frontliners kundi maging ng mga person infected, mga person under investigation o PUIs at mga person under monitoring o PUM sa naturang lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, ipagbabawal ang anumang uri ng pagpapahiya, pangharas at di pa pang uri ng diskriminasyon sa mga frontliners at health workers, mga public officers, maging na mga nahuwaan ng virus, mga PUIs at mga PUMs, at sa ilalim nito ay itinakda rin ang kaukulang parusa sa mga lalabag nito. Ang sinumang lalabag sa nasabing ordinansa ay pagmumultahin ng 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan depende sa kapasyahan ng hukuman. Kasong administratibo naman ang ipapataw sa mga public officials na lalabag sa naturang ordinansa. Mula rito sa lungsod ng Santiago, Kimwel Cruz, we live in interesting times. Pinabulaanan ni IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles ang mga balita na kinokontrol umano ang pamahalaan ang paglalabas ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga namamatay dahil sa COVID-19. Ayon kay Secretary Nograles, naglabas na ng pahayag ang Department of Health na wala silang ganitong utos o polisiya sa mga pagamutan. Anya, tuloy-tuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng balita ukol sa COVID-19 response dahil obligasyon ng pamahalaan na magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Sinabi rin ni Nograles na satisfied ito sa nagiging reporting ng DOH ukol sa bilang ng COVID-19 fatalities. Nagpapaalala din si Nograles sa publiko na mag-ingat sa mga fake news o chismis na pino-forward o pinopost sa social media. Inaprobahan na ng Interagency Task Force ang rekomendasyon ng National Security Council ukol sa Food and Water Security at Social Amelioration Program para sa 18 milyong target beneficiaries. Initasan din ng IATF ang Food Security Subgroup sa pangunguna ng Department of Agriculture na magbigay ng regular na updates ukol sa food security. Ang Food Security Subgroup ay nasa ilalim ng Technical Group for Resource and Logistics Management National Task Force on COVID-19. Kaugnay nito, niliwanag din ni Nograles ang mga patakaran tungkol sa Social Amelioration Program ng government. Anya, pangunahing dapat makinabang sa program ang low-income o no-income families and individuals tulad ng 4P beneficiaries, mga kasambahay, PUV drivers, may-ari ng sari-sari stores at karinderya, mga tindero, magsasaka at mangingisda, at mga manggagawa sa informal economy. Exempted naman ang mga elected at appointed government officials, mga empleyado sa pribadong sektor o formal economy, retired persons na tumatanggap ng pensyon, at mga pamilyang may independent financial capacity.
alinsunod sa bayanihan to heal as one act. Nagbabala din si Nograles sa mga local government units na mananagot sila kung may mangyaring pagkakamali sa pamamahagi ng Social Amelioration Fund. Anya, i-validate ng DSWD ang mga pinagbigyan ng pera at kung may mapatunayang ineligible o hindi kwalipikado, ay obligado ang LGU na i-refund ang halagang naibigay sa mga ito. Bukod pa anya ito sa civil criminal at administrative liability na maaaring isampa sa mga sangkot na opisyal ng lokal na pamahalaan. Iba't ibang paraan sa paglaban ng COVID-19 isinasagawa ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan. May report si Eagle News correspondent Ces Rudil. Bilang paglaban sa COVID-19, nagsagawa ng iba't ibang pamamaraan ng ilang mga homeowners association sa bawat barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Isa na rito ang Skyline Village. Bawat pumapasok na sasakyan ay dinidisinfect para sa kasiguruhan na makaiwas sa virus. Kasama din sa disinfection ang bawat bahay sa loob ng village. Ayon kay Ginoong Ramon Reyes Sr., presidente ng Skyline Homeowners Association, ito ay napagkasunduan ng mga opisyal nila. Bilang presidente ng homeowners dito sa Skyline Village, nagpapatupad po kami ng mga sanitizer sa mga taong pumapasok sa loob ng subdivision namin. Nagpapatupad din po kami ng pagbobomba sa mga sasakyan na pumapasok sa Skyline Village. Ito po ay napagkaisaan po ng aming OWA dito sa loob ng Skyline Village. At marami pong natutuwa dahil sa ginagawa namin ay para rin naman sa kanila na nag-iikot-ikot sa bawat bahay para bomba ng sanitizer. Kaya naman po kami ay katulad nga po ngayon, in-interview ako, salamat po at para malaman ng iba na ang Skyline Village ay nagpapatupad ng sanitizer sa bawat sasakyan para hindi makapasok ang virus sa aming lugar. Samantala, upang maipatupad ang social distancing at upang makaiwas rin sa mga sakit, simula sa Abril 13 ay ipatutupad na sa Tungko Commercial District ang mga schedule ng bawat barangay. Ayon sa Public Information Office ng San Jose del Monte, ang pwedeng mamalengke sa mga araw ng Lunes, Martes at Biyernes ay ang mga barangay na sumusunod. Barangay Graceville, Kaypian, Muzon, Maharlika, F. Homes Giho, F. Homes Mulawin, F. Homes Nara, F. Homes Yakal, Poblasyon, Poblasyon 1 at Dulong Bayan. Ang Miyerkules at Huwebes at Sabado naman ay ang mga barangay na sumusunod. Barangay Santo Cristo, Gaya-Gaya, Tungkong Mangga, San Manuel, Gumaok East, Gumaok West, San Roque, Kaybanban, San Isidro at Paradise 3. Lahat lamang ng residente sa nasabing barangay sa District 1 ang maaari lamang mamali rito. Mahigpit ring ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask at dalhin ang quarantine pass at ID. Para sa Eagle News, Ces Rudil, and we live in interesting times. Pag-aaralan ng IATF ang temporary deployment ban na ipinatupad ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga Filipino health workers habang nakapailalim ang bansa sa National State of Emergency dahil sa COVID-19. Ayon kay IATF spokesperson Carlo Nograles, maglalabas ang IATF ng rekomendasyon ukol sa POEA resolution sa mga darating na araw. Una nang kinwestiyon ng ilang grupo ang POEA resolution na nagpapatupad ng temporary suspension sa overseas deployment ng Filipino health workers habang may national state of emergency at hanggat hindi pa naililift ng ang COVID-19 travel restrictions sa ibang bansa. Pansamantala ring sinuspende ng POEA ang bilateral labor agreements para sa government-to-government deployment ng health care workers. Binigyan ng kapangyarihan ng Interagency Task Force on Management of Emerging Infectious Disease ang Office of Civil Defense na pangunahan ang contact tracing ng mga suspected at probable case ng COVID-19. Kasunod nito ay inatasan na rin ang OCD na makipag-ugnayan sa Department of Health o DOH. Gayun din ang pagkakaroon ng palitan ng impormasyon alinsunod pa rin sa umiiral na Data Privacy Act. Gayunman, gagawin na rin ang mandatory na pagbibigay ng impormasyon ng mga COVID-19 patients para mas maging madali ang mga isinasagawang contact tracing.
Susunod, mga gamit at personnel para sa misting at spraying mas makabubuting gamitin na lamang sa ibang paraan. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa Umaga. Agila Balita. Hello, my name is Robin and I'm 5 years old. My mom and dad said many people are getting sick. That is why we have to stay at home. That is why I cannot go to school. I cannot play outside. And I cannot even visit my friends. We can only go outside if we visit the doctor. Or if we need to buy some food. And when we get home, we have to wash our hands. While I'm at home, I do my homework, clean up my toys, help cooking our food, and help my parents with their work. Please stay home so we can all play together again. Bye! Hinikaya ng Department of Health ang mga ahensya at local government units na i-relocate na lamang ang mga kagamitan at personnel na itinalaga sa mga misting and spraying. Ayon kay USEC Secretary Maria Rosario Berhere, sa halip na makatulong ay nagiging sanhi pa ng iritasyon ang misting at spraying lalo na sa may mga ubo o sakit sa baga. Maaari rin anya itong maging dahilan sa pagkalat ng sakit dahil pinalalaganap ito ang droplets halimbawa ay sa loob ng misting tent. The evidence is clear. Kaya po tayo nagpalabas ng ating announcement nung isang araw ukol sa misting and spraying. Dahil hindi po ito nakakatulong ang misting or ang pag-spray sa tao. Kasi po makikita natin sa iba't ibang mga pasilidad, meron po silang mga misting tents or meron pong pinang-spray at nakadirekta sa mga tao. Ito po ang ating fino-focusan ng polisiya or announcement na ibinigay natin. Ito po ay nagiging sanhi ng iritasyon, lalo na po sa may hika o dun sa may ubo. Pwede rin kasi din po itong palaganapin pa ang mga droplets kung umubo ang isang tao sa loob ng misting tent. Kaya hindi po talaga ito inirekomenda. Sinabi pa ni Berhere na wala namang masama kung gamitin ang misting o spraying sa mga inanimate objects, subalit mas mainam pa rin kung gagawin ang soap and wipe process o paggamit ng basahan na direktang ipinupunas sa mga surfaces. Nananawagan si Labor Secretary Silvestre Bello III sa mga malalaking negosyo na patuloy na pasweldohin ang kanilang mga empleyado at manggagawa sa kabila ng hindi pagpasok sa trabaho dahil sa pinalawig na enhanced community quarantine hanggang April 30. Napag-alaman na mahigit sa 1 milyong displaced workers ang naitala ng DOLE simula ng ipatupad ang enhanced community lockdown sa buong Luzon, kasama na ang Metro Manila. Ayon sa kalihim, bagamat nagresulta ang ECQ sa pansamantalang pagsasara ng mga negosyo, maliit man at malaki, mahalagang maibigay pa rin ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Mahigit 1.25 milyong empleyado at manggagawa ang naapektuhan ng pagsasara ng kanilang pinagtatrabahuhan, lalo na ang mga nasa flexible arrangements. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III,
kasama sa bilang ang halos 250,000 informal sector workers na nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, Barangay Ko, Bahay Ko. Batay sa huling datos, ang may pinakamaraming nawala ng trabaho ay sa Metro Manila sa bilang na 246,810. Sumunod sa Central Zone na may 179,875,000, sa Calabarzon na may 99,178, sa Davao Region na may 90,414 at Cagayan Valley na may 75,189 at panglima sa Central Visayas sa 51,150. Napag-alaman na sa mga nabanggit na bilang, 719,649 ang naapektuhan dahil sa pansamantalang pagsasaraan ng 31,612 na negosyo. Inaprobahan na rin ng IATF ang pagdaragdag ng exemptions sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine sa lungsod. Kabilang na ngayon sa exemptions ang mga kawani ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa survey and data gathering activities na may kinalaman sa COVID-19 at sa implementasyon ng National ID System. Pinapayagan na rin ang mga Business Processing Outsource Companies o BPOs at export-oriented establishment na mag-install ng work-from-home equipment para sa kanilang mga empleyado anumang araw o oras. Maari na rin silang mag-deploy ng kanilang mga trabahador sa pamamagitan ng pagbibigay ng on-site o near-site accommodations o kaya ay ng point-to-point transportation. Inaatasan din ng mga LGUs na pahintulutang makadaong at makabiyahe pa uwi ng kanilang mga tahanan ang mga OFWs na nakakumpleto na ng 14-day mandatory quarantine period o kaya ay napayagang makauwi sa kanilang mga tahanan upang doon mag-quarantine. Obligado pa rin ang mga exempted personnel at OFWs na tumugon sa social distancing guidelines at routine disinfection ng kanilang mga pasalidad. Total lockdown ipinatupad sa San Agustin, Isabela. Ang detalye mula kay Eagle News correspondent Cesar Agcanas. Malungkot ang mga residente ng San Agustin, Isabela matapos isailalim sa total lockdown ang Masaya Sur at Masaya Sentro sa San Agustin, Isabela. Isinailalim sa total lockdown ang San Agustin, Isabela makaraang kumpirmahin ng Department of Health Region 2 na positibo sa COVID-19 ang isang health worker na si PH4200 na naglilingkod sa Maynila at nakauwi sa Isabela noong March 30, 2020 gamit ang isang private car. Siya ay kinakitaan ng mga simptomas ng COVID-19 makaraang isagawa ang immediate home quarantine. Noong Abril 6, 2020, siya ay nagtungo sa Santiago Medical Center para sa isang laboratory examination at inilabas ang final result noon lamang Abril 10, 2020 na siya ay positibo sa tinatawag na COVID-19. Sa kasalukuyan, si PH4200 ang pang-26 na case ng COVID-19 sa Region 2 at nakakonfine sa Santiago Medical Center. Isinasagawa na rin ang contact tracing sa mga nakasalamuhan nito. Mula sa San Agustin, Isabela, para sa Eagle News, Cesar Agcanas, we live in interesting times. Mga kababayan nating AITAS sa Kapas Tarlac tumanggap na ng ayuda. Si Ciela Cabrera sa report. Buong puwersa at personal na namang nagtungo ang mga municipal councilors o ang sangguniang bayan ng Kapas upang maghatid ng ayuda sa mga nasasakupan nilang mga AITAS. Sa pangunguna ni na Mayor Recat Katakutan, Vice Mayor Rosale Rodriguez at ang 10 municipal councilors tinungo nilang Barangay Patling Marugulo, San Agustin, Odonel at mga iba pang barangay na kung saan ay mas nakararami ang bilang ng mga kababayan nating mga AITAS. Sumakay sa tribike si Mayor Recat habang sina Vice Mayor Rodriguez at mga councilors ay naglakad.
Hindi inalintana ng mga opisyal ng nasabing lungsod ang tindi ng sikat ng araw at kinahapunan ay pagpatak ng ulan, maihatid lamang sa kanilang mga nasasakupan, partikular na sa mga kababayan nilang mga itas. Dahil batid nilang lubos ang pangangailangan ng mga ito na naapektuhan ng COVID-19, lalo na ngayong mahigpit na ipinaiiral ang lockdown sa buong bayan ng Kapas. Mahigpit din kasing ipinagbabawal ang paglabas sa kani-kanilang mga tahanan, social distancing at iba pang mga preventive measures. Patuloy kasi ang paglaban sa nakamamatay na sakit. Lubos sa kagalakang nararamdaman ng mga kababayan nating mga itas sa ayudang natanggap nila at kasabay din ng pagpapasalamat ng mga ito dahil hindi sila pinababayaan ng pamahalaan ng bayan ng Kapas. Mula rito sa Kapas Tarlac, kasama si Aida Tabamo, ako si Sheila Cabrera para sa Eagle News. We live in interesting times. Nasa 5,000 pesos na special emergency allowance ang ipamamahagi ng Taguig City sa 25,000 na scholars ng nasabing lungsod. Ayon kay Mayor Lino Cayetano, nagbigay na sila ng direktiba sa Scholarship Office Bureau na simulan ang pagbibigay ng nasabing halaga sa April 20. Ito ay naglalayong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga scholars ng Taguig City ngayong krisis dulot ng COVID-19. Nilinaw ng alkalde na masasakop ng tulong ang mga nasa ilalim ng mga programang Lifeline Assistance for Neighbors in Need o LANI, Scholarship Program, Taguig City University, Educational Assistance Allowance at Taguig Learner Certificate Scholarship Program. Umaasa si Mayor Cayetano na sa matatanggap ng mga eskolar, magagawa din nilang makatulong sa kapwa. Isang forest fire ang nangyari sa isang barangay sa Supiden, La Union. May report si Erds Elevado. Isang sunog ang naganap sa Sitio Bobos, sakop ng barangay Singat, bayan ng Sudipin, La Union. Ang nasunog ay ang kagubatan na pagmamayari ni Ginoong Loreto Moniz, nakatira sa nasabing lugar. Batay sa pahayag ng mga residente sa nasabing lugar, mayroong nagsunog ng basura sa may bahagi ng kagubatan na siyang pinagmula ng sunog at hindi na nakilala kung sinong gumawa noon. Wala namang nasugatan o namatay at walang bahay na nadamay sa sunog. Agad namang rumispondi ang isang bumbero ng bayan ng Sudipin at dahil sa hindi nito kayang apulahin ang lumaganap na sunog, pagkalipas ng kalahating oras ay rumispondi rin isa pang bumbero na mula sa bayan ng Tagudid, Ilocos Sur, dahil itong may 2.5 kilometro lamang ang layo. Naapula ang sunog pagkalipas ng 1.5 oras. Mula dito sa La Union para sa Eagle News, Erds Elevado, we live in interesting times. Nasa 70% ng mga coronavirus disease 2019 na COVID-19 infected patients ang mga nakarecover sa sakit. Sa report, umabot na sa 10,512 ang kabuang bilang ng nahawaan ng COVID-19 sa South Korea matapos makapagtala ng 32 na bagong kaso. 7,368 sa nasabing bilang o katumbas ng 70.1% ang idineklara ng virus-free o gumaling na. Samantala sa pahayag ng Korea Centers for Disease Control and Prevention, 2,930 ang nananatiling naka-isolate para sa gamutan at nasa 214 ang nasawi. 24 naman sa bagong kaso sa South Korea ang mga nanggaling sa ibang bansa at na-diagnose lamang ang coronavirus sa mga checkpoints sa kanilang paliparan. At yan ang naging kabuuan ng ating mainit na balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez. We live in interesting time. Susunod na ang programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.